Sa bukang liwayway dumating sila, mga lalaking may daladalang sulo, makina, at kasakiman sa kanilang mga mata. Isang payapang baryo, naging abo. Isang marangal na kawan ng mga lobo, walang awang pinatay. Lahat para sa isang bagay, ang gintong nakatago sa bundok. Ngunit hindi nila alam na ang paghihiganti ay hindi laging may mukhang tao. Minsan, tumatahol ito sa ilalim ng buwan. Ito ang kwento ni Aran, ang mangangahoy na nawalan ng lahat at ng lobong hindi kailanman sumuko. Tahimik dapat ang umagang iyon. Si Aran, isang simpleng taong gubat, ay namumuhay ng payapa kasama ang kanyang kaibigang si Kael, ang leader ng kawan ng lobong Silverfang. Magkasamang nabubuhay ang tao at hayop sa isang marupok na ugnayan ng kalikasan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Dumating ang mga sakim na minero sa pamumuno ni Lord Devrick, isang taong walang puso. Walang tanong-tanong, sinabi nilang kanila na ang buong bundok. Lumamon ang apoy sa mga bahay na yari sa kahoy. Sumigaw ang mga tao habang naglalaho sa usok ang kanilang mga tahanan. Tumakbo ang mga taga-baryo para iligtas ang kanilang sarili, ngunit ang asawa at anak ni Aran ay naipit sa loob ng kanilang naglalagablab na kubo. Sinubukan niyang sagipin sila pero mas mabilis ang apoy. Lumuhod na lamang siya sa abo, ang mga luhay sumasabay sa pagpatak ng ulan, umiiyak sa langit. Samantala, si Kael at ang kanyang kawan ay buong tapang na lumaban, sinusubukang iligtas ang natitirang buhay sa baryo. Ngunit pinatahimik ng mga bala ang kanilang mga tahol, isa-isa. Sa pagsikat ng araw, wala ng baryo at para kay Aran, wala na ring Kael. Ilang araw siyang nagpagalagala sa abo, parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Inilibing niya ang kanyang pamilya sa ilalim ng malamig na lupa, mga bulong lamang ang tanging alay na panalangin. Ang puso niya'y naging kasing lamig ng lupang pinaglibingan niya. Ngunit isang gabi, may narinig siya. Isang basag at malungkot na tahol mula sa kabundukan. Nagmamadali siyang sumunod sa tunog. At doon, sa ilalim ng mga puno, nakita niya ito. Si Kael. Buhay pa. Sugatan, may peklat, pero humihinga. Nagtama ang kanilang mga mata at may nagising sa pagitan nila. Dalawang kaluluwang durog ng parehong apoy, ngunit ngayon ay pinagbuklod ng iisang panata. Ipaghihiganti ang lahat ng nawala. Hindi dahil sa galit, kundi para sa katarungan. Isa-isa, nagsimulang maglaho ang mga minero ni Devrick. May isang aninong gumagalaw sa kagubatan, mabilis, tahimik, at walang awa. Minsan, ang anino ay may anyong tao. Minsan, ito ay lobo. Ngunit sa bawat pagkakataon, ito ay paghihiganti. Sina Aran at Kael ay naging mga multo ng kagubatan. Ang mga bitag na inilatag ng mga sakim ay ginamit nilang sandata laban sa kanila. Ang gubat na dati nilang tahanan ay naging kanilang larangan ng digmaan. Ngunit bawat tagumpay ay may kabigatan. Unti-unting natuklaw ng dilim ang puso ni Aran. Sa gabi, tatanungin niya ang sarili, katarungan pa rin ba ito? O kabaliwan na? Pati si Kael ay nagbago. Ang kanyang mga matay lumamig, at ang kanyang balahiboy may bakas na ng abo. Hindi na siya tumatahol sa buwan. Tumatahol na siya para sa mga patay. At dumating ang huling gabi. Isa na lang ang natitira, si Lord Devrick. Na-corner nila siya sa gilid ng isang malalim na bangin. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay sa kanila ng kulay pilak na parang mga hukom mula sa kabilang buhay. Nagmamakaawa si Devrick, ginawa ko lang ito para pakainin ang aking mga tao, ginto para sa kaunlaran, hindi para sa pagkawasak. Nanginig ang mga kamay ni Aran, hawak ang kanyang patalim. Nasa pagitan siya ng nag-aapoy na galit at kakarampot na awa. Ngunit si Kael, na naaalala pa ang kanyang kawan at ang kanilang mga huling tahol, ay hindi nag-alinlangan. Sumugod ito. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bundok. Bumagsak si Kael, ang kanyang dugo'y kumalat sa lupang nababalutan ng niyebe. Sumigaw si Aran, isang tinig na kalahating tao, kalahating lobo. Isang sigaw ng sakit at pagkawala.
Sinunggaban niya si Devrick, hinawakan sa leeg at itinulak sa gilid ng bangin. "Maawa ka," sabi ni Devrick, ang mga matay puno ng takot. "Magbabago ako." Tumingin si Aran sa kanyang kaibigang lobo habang ito'y hirap na humihinga at bumulong siya kay Devrick. "Nagbago ka na." At binitiwan niya ito. Nahulog si Devrick sa kadiliman sa ibaba, nilamon ng hamog at katahimikan. Lumuhod si Aran sa tabi ni Kael, yakap ang kanyang kaibigan habang dahan-dahang humihina ang paghinga nito. At sa huling sandali, tumahol si Kael. Mahina ngunit marangal. Ang huling tahol ng bundok. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong lambak, isang sigaw para sa lahat ng kaluluwang nawala. Pagkatapos, katahimikan na lang ang natira. Inilibing ni Aran si Kael sa pinakatuktok ng bundok kung saan naririnig ng mga bituin ang kanyang huling awit. Lumipas ang mga taon. Muling tumubo ang kagubatan, tinakpan ang mga sugat ng digmaan at kasakiman. Wala nang muling nagmina sa bundok na iyon. Sabi ng mga tao, isinumpa na raw ito. Dahil tuwing gabi, kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mo pa rin ang isang malungkot na tahol na sinusundan ng isang bulong sa hangin. May mga bagay na mas mahalaga pa sa ginto. Huli nang natutunan ni Aran na ang paghihiganti ay hindi nagpapagaling ng puso. Lalo lamang nitong pinapakain ng sakit. Ngunit ang pag-ibig, ang katapatan at ang ugnayan ng tao at kalikasan, iyan ang tunay na kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman. Kung ang iyong tahanan, pamilya at mundo ay kinuha ng kasakiman, ano ang pipiliin mo? Maghiganti o muling magtayo? Kayang sunugin ng kasakiman ang mga bundok, ngunit awa at pag-ibig ang nagpapagaling sa mundo. Ang paghihiganti ay maaaring pumatay sa makasalanan, ngunit ang pagpapatawad ang siyang nagsasalba sa kaluluwa ng biktima. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga salaysay.